laging sinasabi na bakit si Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang nasa kalye o parang hindi statesman, ano? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino, ng isang Malayan. Kung hindi, yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i-impluwensya sa atin ng mga Amerikano. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Bago magsimulang manalasa ang COVID-19 sa bansa, matatandaang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. Mr. President, comparing all the leaders of the world today and their respective popularity and trust among their people, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world today. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong July 2016, sa pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Samantala, sa September 2016 survey na pinangunahan ng Social Weather Stations o SWS, nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang Chief Executive ng bansa. At nitong December 2020 lamang, sa end-of-the-year survey na isinagawa ng research firm na Publicus Asia, pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Samantala, mula sa 55% na trust rating noong August 2020, umakyat din ito sa 62%. Yung rating ng Pangulong Duterte, mataas yun. Kasi kalimitan ang tendency ng rating ng isang Pangulo, whether approval or trust, bumababa yun pag malapit ng mag-end. Saan ka naman nakakita? 75% approval, tapos ang trust niya lumalabas 62.4. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umiipit. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate
kung may ano na sila. No, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until mabayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran.